Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. I want everybody to listen. And I want you to catch this in the spirit. Ang nakasulat po rito ay we must declare kasi nga, as a family, sabay-sabay tayong i-declare to. Pero ngayon, ipipersonalize ko po siya at ito po ang salita ng Diyos. I declare, I will not be sick. Sino po sa inyo may gusto nun? Can you imagine, mabubuhay ka sa mundong ito ngayon, nalagana po yung karamdaman, at ang sabi nga ng marami, increasing, pagkatapos eto ka, hindi ka magkakasakit. Sino may gusto nun? So dito po makikita natin, if you will study the Bible, from the Old and New Testament, yun po ang plan ng Diyos. Again, before we were saved, before the world were created. So ginawa niya si Eva at si Adan, wala namang sakit eh. Pinula lang po ng sin yun because of Satan's jealousy and rebellious attitude against God. And jealousy against God's precious, priceless creation who were created in His image and His likeness. And I pray na habang ito po'y binabasa ko, nananabig po kayo rito. Maaaring magsabi kayo, Tate Apostol, lingkod ng Diyos, may edad na ako eh. It doesn't matter kung may edad ka o wala kang edad, kung anong gender mo. Ang importante rito meron kang puso, huwag magkasakit. Ngayon po yung testimony ng Diyos sa church in this end time. Kaya sinasabi ko na sayang lamang po itong mga movement at coalition tinatayo, even though I'm not against it. Sayang po itong mga module na pinagagagawa, even though I'm not against it. Sayang po itong mga seminars at conferences na ito, even though I'm not against it. Sayang po yung pagpunta ng mga speaker dito, back to their country, even though I'm not against it. Sayang po yung walang tigil pong brainstorming, planning, long plan, short plan, and many plans how to succeed in God, in life, in the ministry, in the family, and much more. Even though I'm not against it, kung hindi mo naman maririnig ang tinig ng Diyos. Dahil kung nasa ng Diyos, andun yung salita niya. At kung nasa ng salita niya, andun ang Diyos. At lahat ng bagay ay posible. At ito ang salita ng Diyos. Ayaw niya ang mga anak niya may sakit. Sinasadya o hindi. Di lalo na maging malinaw sa inyong lahat kung gaano kahalaga yung ating dinideclare. I will not be sick. I will not be sick. I will not be sick. O pwede bang hindi ka magkasakit? O kung ayaw mo magkasakit. You have the decision to choose. But for me, in my house, my family, in this ministry, down to the body of Christ, nationwide and worldwide, we don't want to be sick. Ang sabi ko, ayaw nating magkasakit. At pagka ayaw mo magkasakit, sinasabi mo laki Satanas na kahit anong gawin niya at na mga sakit ay itatapon niya sa mundo, ay exempted ka. Kaya nga ang faith ay hindi pwedeng kahapon, o bukas, o sa isang linggo, o sa isang buwan. Faith is always now. And now means today, I will not be sick.
Faith is now. I believe what I declare. I will not be sick. I am like Jesus. You are like Jesus. We are like Jesus. At dahil tayo po'y kagaya ng Panginoon, we will not be sick. Ang sabi ko, we will not be sick. Amen. Let us move on. I will not be sick. I'm exempted to all kinds of sicknesses and diseases. Jesus lives in me. He is my shield. He is my immunity, my immortality, my life, my peace, my wealth, my perfect health, my wisdom, my glory, my power, my supernatural strength. I will take care of my life, my body. I am holy. I am pure. I am righteous. I am obedient, prayerful, a worshiper, a soul winner, a generous, faithful giver. I am love, a blessing to all. I am like Jesus. I will finish the will of the Father. I will be raptured alive. Amen. Now, let me ask you a question. Ano pong impact nito sa inyo nung binabasa ko? This is the word of the Lord. You have to declare this in your life. Bababa na si Jesus. Wala po siyang kukuning mga anak niya rito na na-rapture at nagsabing, "Salamat Lord, na-rapture mo ko kasi puno ko ng hika sa lupa. Buti dumating ka na rescue mo ko." Okay na po yun, kaysa naiwanan ka. But the truth is this, hindi ka niya ira-rapture na nakatakas ka lang sa sakit at karamdaman sa COVID, sa UK variant, sa gawa ng Diablo at pangit na mukha ng Antichrist na hindi mo makikilala malibang mawala ka muna rito. Hello. Ira-rapture po tayo rito ng Panginoon sa Kristo. Perfectly healthy, wealthy, powerful, glorious, victorious, triumphant, marvelous, amazing, incredible, mighty, more than conqueror, ruling, reigning, transfiguring, like Jesus. We will not be raptured in weakness, but we will be raptured in great power, with great strength, with great might. Amen. Kaya pakalaga pong maunawaan po ninyo why we pray this. Yan ang natutuhan ko sa Lord. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Hanggang ngayon, ang mga notes ko 30 years ago, nakatabi. Marami po ay may alikabok na nilinis ko. Pinalitan ko ng notebook, pinaganda ko, iba pinarame ko. Ganyan ko kamahalang salita ng Diyos. That is the reason kung bakit ganito ginawa natin. Not the frame itself, but the Word of God na dapat ingatan. Dahil kung anong attitude mo sa salita ng Diyos, yan ang attitude mo sa Kanya. At pag ang attitude mo sa salita niya at sa Kanya ay maganda, napakaganda rin ang blessing mo sa Diyos. Now, pakinggan niyo po ako. Kayo pong lahat na may mga sakit at karamdaman, ano man po yan. Hika, high blood, leukoma, katarata, cancer, ulcer, migraine, epilepsy, hika, COVID, UK variant, South African variant. Actually, lahat po ito ay devil's variant. Parkinson's disease, cancer, sa utak, sa dibdib, sa lalamunan, thyroid, goiter, bato sa bato, bato sa atay, bato sa lapay, hepatitis A, B. Ano pa pong karamdaman meron ka, hindi ko nabanggit. Listen,
kayo pong lahat ay magaling na. That's right. You are healed. Question, kailan po kayo gumaling? 750 years before the Lord arrived, the prophet Isaiah prophesied na sa pagdating niya, kukunin niya ang ating mga sakit at karamdaman. And it did happen more than 2,000 years ago. Kaya kung kayo magtatanong kailan kayo gumaling, my answer is this. May 2,000 taon na nakakalipas, lahat ng sakit at karamdaman pinagaling na ni Jesus. Paano po niya pinagaling? Isaiah 53:4 and 5, surely He's borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken and smitten by God and afflicted. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him. And by His stripes, we are healed. Sa Tagalog, Isaiah 53:4 and 5. Tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman. At dinala ang ating mga kapanglawan. Ngayon may ating pinilagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos. At dinilamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kailan po tayo gumaling? Mahigit 2,000 taon na po nakakalipas. Sino po ang nagpagaling sa atin? Si Jesus. Sa papanong paraan po tayo gumaling? Sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat sa likod. Yung 39 na sugat. So hindi pa po tayo nagkakasakit. Ang gagalingan po yung nauna na. Magaling na po kayo, matagal na. Kung napakahalagang maintindihan to ng church uli. At pag sabihin sa akin na maraming ito'y basic, you are wrong. This is not a basic thing in the eyes of God. This is your everything in life. You must understand this revelation truth. Ito ang reason kung bakit siya pumayag pumunta ng krus ng Kalbaryo. Kasi akala ng mga Jew na kung bakit po siya kinurusipay, bakit po siya hinampas, bakit siya binugbog, bakit siya sinaktan, bakit siya pinahirapan, sapagkat siya po ay makasalanan, kagaya po ng maraming makasalanan, pinapako sa bundok ng Golgota. But they are all wrong. Yun pong understanding ng mga Jew. Kaya they mock Him, they ridicule Him, they revile Him. They spit upon Him. Na lahat po ng brutal statement, torment, ay ginawa sa Kanya. Thinking and believe, sa pangunguna po ng high priest at ng member ng Sanhedrin, yung 70 pariseyo na puro scholar, ay dapat gawin sa Kanya sapagkat siya po ay blasphemer. He claimed to be the Son of God and yet He is a sinner. But they're all wrong. And the prophet Isaiah saw it and he prophesied that before the Lord came and allowed Himself to be hung on the cross. At sinabi po niya ang reason to refute what the Jewish community understood. Ano sabi niya? Siya'y pinarusahan. Naduguan. Hinato ng latigong bakal, nagtamo ng 39 na sugat sa kanyang likuran. Hindi dahil siya makasalanan, kagaya ng mga nakapako sa krus na katabi niya at mga nauna pa sa kanya by thousands. Yung mga dugoy na buhos.
at parang naging pool sa ibaba nung pinagpakuan sa kanila. No. Siya'y naghirap at nagbata sa krus para dalhin ang ating mga karamdaman. Dalhin ang ating mga kapanglawan, ang ating mga kabiguan, ang ating mga panlulumo, ang ating mga pangamba, ang ating mga takot, ang mga gawa ng lamang umalipin sa ating kagaya ng mga hinanakit, tampo sama ng loob, habag sa sarili, ni pagpapatawad. Paalisin po tayo sa magulong pamumuhay dahil ang kasalanan na hindi ka bibigyan ng mapayapang buhay. Believe me. Huwag po tayong maglaro sa kasalanan. Please, believe me. Listen. Huwag mo sabihing maliit yung kasalanan ginagawa mo, okay lang. No, listen. Lahat po ng kasalanan, maliit o malaki, may consequences. You must believe me. At huwag kang padaya sa diablo kagaya ng prodigal son. Akala niya magtatagumpay siya nang wala ang tatay niya. Yung kanyang foolishness at stupidity at lying heart ay nag-deceive sa kanya. Na in-expect natin na kasi wala pang nangyari, okay lang yung minor at little sin mo. No, God don't ignore that. Ang reason lang kung bakit hindi pa niya binababasa yung consequences because He is a long-suffering God. He wants you to repent because He don't want you to suffer in this world and to perish later on. Pero ang lahat ng kasalanan, believe me, Church of God, ay may consequences. Hindi pwedeng wala. At yan yung lying ng diablo. Na kasi wala kang nararanasan kahit nagnanakaw ka ng ikaputandog. Yung mga bawat place mo, hindi mo tinutupad. Wala kang commitment, wala kang loyalty, wala kang faithfulness, wala kang obedience, hindi ka holy, worldly ka. Eh okay lang, no. You're wrong. You don't know the nature and the character of God, so you abuse His grace, misuse it. Kung sabihin sa akin, isang lying lang yan at yan ay hindi sinasadya, ay okay lang, walang consequences. You're wrong. They will come. You will experience the consequences. Kung sabihin sa akin na you lost another girl at ikaw ay lalaki, kahit walang physical contact, ay okay lang, you are wrong. You will pay the consequences. Because that is adultery of the heart. The same sa babae na ganun din sa kanyang desire sa lalaki. Every unholy, empty words, joke, whatever you want to call it, hindi ibig sabihin, wala ka nararanasan ay okay lang, you're wrong. They will come. You will experience the consequences. Yung hindi pagiging tapat sa mga remittance na yan, sa maliit na halaga, piso, 10 piso o sentimo, akala mo walang consequence kasi walang nangyayari sa iyo. It seems mukhang blessed ka at may glory nagmamanifest pag nagtuturo at may mga healing na nagaganap at may deliverance and the devil deceive you na okay lang kahit na hindi ka tapat sa pera at hindi ka honest kasi may nagaganap na miracle, you are wrong. Ginagawa lang ng Lord yan kasi may palalayain pero sisingilin ka niya sa kasalanan mo. Walang kasalanan ng Diyos na kukonsintihin. Don't forget that. Tagal ka nagnanakaw na ikaputandog. Naglalaro ka sa ministry, pastor-pastoran ka, bisya-bisyapang ka. Nagpapalaki ka ng kariyan mo. At inakala mong blessed ka at natutuwaan Diyos sa'yo kasi may Ferrari ka. You are wrong. The day will come. You will pay the price. Nasalitaan ng pangit sa mga lingkod ng Diyos. Kaya walang nangyari sa'yo. Akala mo okay lang. Kasi mukhang prophet ka at bishop ka. At akala mo mas greater yung anointing mo at position mo at office mo. Then, just wait. Dadating ang isang araw. Sisingilin ka ng Diyos. Oh, I have to remind the church in this end time again and again. Ang kasalanan maliit o malaki, may consequences. Mercy lang ng Diyos ang reason kung bakit nakapending ang consequences. But He don't tolerate any sin, big or small. Okay lang, hindi ka umati ng church. Kasi nga, may lockdown, bawal lumabas, pero nakakapag-mall ka. Purihin ng Panginoon, nakakapag-shopping ka. Nakakapunta ka pa ng mga probinsya. Nakakasakay ka pa ng eroplano bilang turista.
Pero sa church, hindi ka makalabas kasi ang paliwanag mo, may lockdown, bawal lumabas, may curfew. At hindi ka nagbabago ng maling pananaw kasi walang nangyayari sa'yo eh. Buhay ka pa eh. Kaya para sa'yo, okay lang. You're wrong. Grace lang ng Diyos at mercy ang reason kung bakit hindi mo pa nararanasan ang consequences. But the day will come. Not too late, not too soon. Maybe today or tomorrow. You will reap what you sow. Hati puso mo sa paglilingkod. Hindi ka talaga loyal sa spiritual director mo, sa tatay mo. May sarili kang agenda sa buhay. Kala mo okay lang kasi nandiyan ka pa rin. You're wrong. It's only the grace of God. But the day will come, you will pay the consequences. No one will ever escape the punishment. Chastening, correction, judgment of God, depende sa kasalanan mo yan. Because God shall not tolerate sin. Sinasadya mo o hindi, maliit o malaki. Ignorance is not an excuse to be acquitted from the penalty of your sin in disobedience. The people of God perish because of ignorance. Hindi po excuse ang ignorance. You must know the truth. May lihim kang kasalanan ginagawa, hindi alam ng kongregasyon, hindi alam ng sino man, hindi ka nagbabago, kala mo okay lang, ngayon tinutuloy mo. Not too late, not too soon, maybe today or tomorrow, you will pay the price. Wala po ibibigay ng kapayapaan ng kasalanan. Wala. At pag wala ka ng kapayapaan, kaya ano pang position meron ka, it is a sign to search your heart. Baka nakapasok na ang kasalanan. Dahil pag wala ka ng kapayapaan, ang ibig sabihin wala ng kontrol ang Diyos sa buhay mo. At sangayon sa Isaiah 59:1-2, isa lang naman ang harang niyan. Sin. At ang po nating i-categorize yung sin, kagaya po ng mga hypocrite sa church, na para sa kanila, ang kasalanan lang na malaki rito at hinahatulan ng Diyos ay yung nangalo niya to, nakiapid dito, pumatay ito, naglakaw ito. Napakalaki pong kamalian ito. Alam mo ba ninyo, na pagdating sa kasalanan, wala pong kategori ang Diyos. Nagsinungaling ka ng konti, nagnakaw ka ng piso, sa mata ng Diyos, pag nanakaw yan. Kasalanan na yan. Nangalo niya ka physically, o tumingin ka lang na may kalasawaan sa isang tao, lalaki at babae, parehas kayo nagkasala ng pangangalo niya. Wag po natin i-categorize ang sin. Parehas lang po yung level niyan doon sa ikaw walang commitment, nagnanako ka ng tithe ng offering, nagchichismis ka, hindi ka tapat, hindi ka loyal, pare-parehas lang yan. Hindi ka nagpipray, backslider ka, parehas lang yan. Hindi ko po alam kung sinong demonyo yung lumoko sa church at in-exempted nila yung sarili nila kasi ginagawa nila maliit lang naman. At hindi naman daw nakamamatay kasi nabasa nila sa Book of John tsaka sa Book of James. In out of context po yung katotohanan dun. Kaysa intindihin yung buong kasulatan. Yung sabi sa Revelation 21:8, magkakasama po doon sumasamba sa Diyos ang nakikiapid, sinungaling, bakla, tomboy, nangangalo niya, nakikiapid at saka mga tuwag. Mga doubter, mga coward, ayaw manindigan sa katotohanan. Pare-parehas lang yan, nasa impyerno lahat. Tapos nananaginip yung maraming pag nag-rapture mamaya, sasama siya sa rapture. Wala kang kasalanan sa buhay at babad ka sa presensya ng Diyos, doon ka sa glory. Matagal ka lang namatay sa sarili mo. Pero kung alipin ka pa dyan ng balita ng mundo, basketball, boxing, pababa sa mga anak mo, yung ayos mo, worldly, purihin ng Panginoon. Don't ever dare to think na mararapture ka. Worldly people has no place in heaven. I said, worldly people has no place in heaven. Ay kung dinaya ka ng bishop mo kasi siya nagtuturo ng grace, kahit puno kayo ng sinatalamak yung sin sa church ninyo, hindi, nadaya ka nga sa akin ka maniwala, papasok ka sa langit, wag sa bishop mo na nagturo sa'yo ng mali. Nakasaan niyo yung palakpak niyo?
Kaya lahat ng grace teaching ay tinanggap mo, minamahal. Kaya sino pang Amerikano ay nagturo sa iyo ng grace, kaya lahat ng libro about grace ay nabasa mo. Let me tell you, pag may kasalanan ka, hindi ka papasok sa langit. At para ka makapasok sa langit, ito ang totoo. Ang kailangan mo ay hindi grace teaching sapagat ang grace po ay hindi isang doktrina. Ang kailangan mo ay persona at yun po ang grace ng buhay mo, si Kristo. The Lamb of God will take away your sin. Siya yung kumuha ng kasalanan mo. Kumuha ng karamdaman mo. Yung dugong nabuo sa katawan niya ay para sa kasalanan mo, nating lahat. Yung 39 na sugat sa likod niya ay para sa karamdaman nating lahat. Past, present, at kung meron pang bukas, lahat po yan ay binayaran niya na. And listen, hindi niya binayaran ng 3/4 at ng 50% down payment, 60, 70, 80, 90, no. Binayaran niya po full paid. O, fully paid. Ang sabi ko, fully paid. Wala siyang interest dahil hindi siya inutang. Yung binayad ay hindi inutang. Ang tanging interest niya, side effect ay glory, eternal life, abundant life, joy, peace. May tao mo ba rito? Hindi ito kagaya ng bakuna na ganap sa Israel. Binakunahan yung 12,000 Hudyo ron ng Pfizer. Makalipas isang linggo yung 12,000 may COVID lahat. Ang magandang bakuna ay si Kristo. Pagsama-samahin mo AstraZeneca, COVID, Moderna, Sinopharm, Cocovax, Devilvax. Pagsama-samahin mo lahat yan, no match yan kay Jesus. Ang tanging side effect ng Jesus vaccine ay ano? Joy, peace, health. Wala akong kausap dito. Abundant life, glorious life, powerful life, mighty life, open heaven life. May tao mo ba rito? Yan ang side effect niyan. Authority, immunity, honor, power, glory. Ang side effect niyan ay ano? Rapture of the church. Amen. Nawala ako again sa bakuna, pero hindi sigurado yan. Si Jesus, 1 billion times sure. At hindi ka napipila. Walang kirot. Ang sabi ng John 1:4, in Him was life, and that life was the light of men. Listen. One touch from Jesus is enough. Lahat ng patay na bahagi ng katawan mo, pag nahawakan ka ng Panginoon, minsan lang ay mapupuhay lahat. Let me repeat, isang hipo lang ni Jesus sa katawan mo. Lahat ng patay sa katawan mo, buto, ugat, dugo, laman, bato. Hindi mo na kailangan ng dialysis at ng kidney transplant. Isang hipo lang ng Panginoon, lahat ng patay dyan sa katawan mo, ng mga salot na yan, na pumatay ng atay mo, baga mo, bituka mo, bato mo, buto mo, ugat, dugo, laman mo. Isang hipo lang ng Panginoon, lahat yan mapupuhay. Why? Nasa Kanya ang buhay. Isang hipo lang ng Panginoon sa'yo. At minsan mo lang siyang maranasan yung buhay niya sa sa'yo. And that the moment His divine life comes to you, then you will experience divine healing. And then, pag nagpasya ka maging kagaya ng Panginoon, you will live a life that is divine. Anong man tawag po ron? Divine health. From divine life to divine healing to divine health. Woo! Sabihin natin lahat, I will not be sick. I will not be sick. Exempted ako sa lahat ng sakit at karamdaman. Dahil si Jesus ay nakatira sa akin. Siya ang baluti ko at kalasag. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Matagal niya na po tayong pinagaling. Huwag ka nang mag-antay pa na pagalingin niya. Alam mo na ang katotohanan ngayon. Ang kinin mo na ang kagaling kasi matagal ka na niyang pinagaling. Huwag ka lang magantay pa ng evangelist dyan at na magpipray sa'yo. Batal ka niyang pinagaling. Alam mo na ngayon, pinagaling ka na niya. Ang kinin mo na, kunin mo na, pasalamatan mo na siya.
Alam nyo, marami pong klase ng healing na nagaganap sa Bible. Let me educate the church. One, through the gifts of the Spirit, gifts of healing. Second, pagpatong ng kamay. Third, prayer of faith. Lahat po ito ay divine healing. Divine healing means God heals you in the power of the Holy Spirit in answer to the prayer of faith. Pwede kang ma-heal nang wala nagpipray sa iyo. Isa pa pong klase ng healing yan. Sa lahat po ng ito, may nagpray sa iyo, wala nagpray sa iyo, nag-operate ang gifts of the Spirit, yung gifts of healing. Lahat ito ay ways para gumaling ka. Lahat ito ay nangangailangan ng faith. At yung gumaling ka na wala nag-pray sa'yo, ito ay bunga ng revelation na nalaman mo ngayon. Matagal ka nang pinagaling ni Kristo, naniwala ka, kaya ang kagalingan nagmanifest sa buhay mo. Pwede ka rin ipag-pray. Mamaya ng man of God, gagaling ka pa rin. Mag-ooperate yung gifts of healing, gagaling ka pa rin. Pero ang punto, hindi nagbago ang katotohanan na ito po yung matibay na pundasyon. Hindi ka pa nagkakasakit. Pinagaling ka na ng Panginoon. Kaya huwag ka magkukumpis dyan kasi matanda na kami. Sabi ng doktor, pag tumatanda na okay lang yung glaucoma at katarata. Pag tumatanda na okay lang magkarayuma. Pag tumatanda na okay lang nalalabo yung isip. Pag tumatanda na okay lang tumataas yung blood pressure. Sabi ng mundo yon. Ang sabi ni Kristo at ng Bible ko, wala ka pang sakit. Yung kagalingan binigay niya na sa'yo. At di ka pa nagkakasakit, pinagaling ka na niya. Kapag na kay Kristo, exempted ka sa lahat ng ito. Dapat ang kinukumpes mo. Hindi sabi ng mundo, ng pakiramdam mo, ng x-ray at ng sino pang nag-check up sa'yo. Ang i-confess mo ay yung katotohanan, siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y binugbog dahil sa ating mga pagsalansang. Ang parusa lang para sa ating kapayapaan ay kinuha niya. At sa kanyang mga sugat, lahat ng karamdaman mo, kinaintindihan mo, kinabibilang mo, hindi lahat ay pinagaling niya na. Ay po lahat na may sakit ay magaling na. Bakit ginagaling yung marami? Bishop, pastor, ang daming may sakit. Iba na COVID pa, nakakalukot, iba patay pa. Tapos nagko-conference to, nag-seminar to. Gusto nitong i-lead yung chat, meron pang unification of bishop ito. Alam niyo, ang Diablo, kahit anong gawin ng Diablo, unification ng mga title na hindi pwedeng tanggalin ang katotohanan and God put in the church first. Apostle! At kung walang apostol, wala rin bishop. Eh bakit di gumagaling itong mga to? Walang faith para gumaling. Actually, yung problema ng church para gumaling siya, hindi yung faith. Alam niyo kung anong problema niya, yung unbelief niya. Hindi yung faith. Ang problema ng church kung bakit siya gumagaling, hindi yung faith eh. Hindi faith issue, yung sin issue. Kasi, pag may kasalanan ka, mahirap mamunga ang salita ng Diyos sa puso mo. At pag hindi siya namumunga, hindi sisibol ang pananampalataya sa iyo. At pag walang faith, ang sabi ng Hebrew 11:6, you cannot please God. You cannot. Kaya ang issue ng lahat ng problema ay sin. Hindi faith issue, sin issue. At pag may sin ka, nasa unbelief ka, nasa disobedience ka, nasa negative confession ka. That you must believe me. Pag puno ka ng faith, puno ka ng Diyos. Pag puno ka ng Diyos, lahat ng bagay ay nangyari na. Settle na sa puso mo yan. Saan ba nagsisimula ang faith? Of course, hindi sa notebook, hindi sa ulo, sa puso. At para makarating sa puso natin ng faith, dapat yung Word of God makarating sa puso mo. Dahil siya po magpo-produce ng faith. Romans 10:17, faith comes
by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya pag binasa mo ang Isaiah 53:4 and 5, Tagalog o English, King James Version po yan, NIV o New King James Version, Amplified o Revised. Ang Biblia po yan o ang mabuting balita na mababaw ang salin. Pag binabasa mo yan, paulit-ulit, yung faith mo lalong tumataas at doon mo nalalaman wala ka palang problema dahil hindi ka pa nagkakasakit, pinagaling ka na niya. It is not a matter of feeling but knowing the revelation. At kung meron ka mang kagalingang maranasan ngayon, hindi dahil ngayon ka lang niya pinagaling. Matagal ka na niya ng pinagaling. Ngayon mo lang natanggap ang kagalingan kasi ngayon mo lang nalaman ng katotohanan. Hindi ka pa nagkakasakit, pinagaling ka na ni Kristo. His bruising is our healing. His wounds is our healing. By His wounds, by His stripes, we are healed. Past tense, tapos na. Not to be healed or try to be healed. You are, say it. Palakpakan natin ng Diyos. Napakahalaga po nito. Hindi po ito basic teaching. Ito po ang buhay ng church. Paano ka lalalim sa pananampalataya at makakapaglingkod ng gusto sa Diyos? Gusto po maglibot sa buong barangay na yan, buong bayan na yan, buong Pilipinas, puro kakaramdaman. Paano ka tatagal dito sa paglilingkod? Baka 30 plus ka pala, nag-expire ka na, 40, 50. Hindi ka nakaranas sa mga biyahe dinaanan namin ni nanay. Sa murang gulang mo, hindi ka na nakatagal, nag-expire ka na. Paano ka nito makakapaglingkod ng gusto? Kaya hindi ito basic, ito buhay mo. Buhay mo, buhay mo. Kaya yung Amerikano ng early school, galing na Amerika, hindi ko alam kung magkano binayad doon na dollar sa aeroplano, nag-seminar sa Broadway Centrum, early school po ito. Ako po pumunta ron. Nag-aantay na kami, hindi lumalabas yung Amerikano. Maya-maya dumating po yung nag-imbita at nagsalita at nag-apologize. Nang sabi, pasensya na. Kasi biglang sumama yung pakiramdam ng speaker natin, sumakay na ng airplano, bumalik na ng Amerika, kaya yung gawain natin cancel. Kita mo yan. Cancel. Kung alam mo to, pinaniwalaan mo to, di walang cancel, yung gawa ng Diablo yung cancel. Ako hindi ko po inaakusan yung nakakasakit. God knows kung gaano kalaki pagkabasag ng puso ko. Pag nakakarinig po ako, may sakit ang isang tao. Alam ng Diyos. How I cry, weep day and night for the past 36 years. Crying and weeping na lahat ng may sakit ay gumaling. Kaya hindi kayo dapat magtaka na ang himala po rito ay hindi pang pulpito, hindi pang TV, hindi pang radyo. Pang lahat, pang araw-araw, panahon o hindi panahon. Kahit saan tayo pumunta, ang himala ay nagaganap because we have a broken heart. Ang great compassion for the sick. That is the reason why I spend much time praying to God. May season of prayer and fasting o wala, we make that alive. Alawa tayo sa mga tao. That is the very heart of Jesus, the very compassion of Christ. God knows kung gaano kalaki, hindi siya kung lahat na may karamdaman po'y gumaling. Kaagad. Even though may healing sa Bible na sometimes po ay progressive. But I appeal to the Father day and night, night and day. Ayoko ng progressive healing, I want instant healing. Kaya nga lahat ng parang ginagawa ko para turuan ng Diyos, educate. Dahil yun lang ang way upang maranasan niyang instant healing. Dalawa lang naman kasi ang reason yan kung bakit may progressive healing. Una, yung nag-pray, kulang sa power. Ikalawa, yung pinag-pray, kulang sa faith. So pag pinagtagpo mo yan, yung kagalingan niya, partial. Pero kung yung mag-pray, puno ng power, puno ng glory, kasi sinasamahan niya, hindi by claim, kundi by life. Umaapaw sa glory. Gumising, tumulog sa presensya ng Diyos. Umaapaw sa power. Pagkatapos, yung pinag-pray, puno ng faith, kagaya ng babae inagasan ng dugo. Pag nagtagpo yan, patay yung salot sa katawan niya, nabuhan ng pagdudugo niya for 12 years. Lusaw ka agad yan ng ganong kadali. Kasi, sino hinawakan niya? Si Jesus.
punong-puno ng Diyos, puno ng power. Sino yung humawak? Babaeng puno ng faith. Nagtagpo po yung puno ng power at puno ng faith. Ano nangyari? Instant miracle. Kaya sinasabi ko, laki ng burden ko. Nagturo ng School of Healing. Hindi kagaya ng teaching na Amerikano, ang daming version, ang daming emotion, ang daming spectacular. Direct po ito. School of the Holy Spirit. Signs, wonders, miracles. Living like Jesus lang naman ang secret niyan eh. Ay hindi na mapapagod yung mga bishop at pastor. Si bishop makakaligo na sa mainit at tubig sa Laguna kasama ng Koreano. Kasi hindi na siya tatawagan ng kongregasyon na may sakit. Kasi tinuruan ni Tatay Apostol yung kongregasyon na ipag-pray yung kongregasyon. At silang lahat ay puno ng power, puno ng faith. Kaya silang lahat ay gumagaling kaagad. Kasi kahit si bishop naman magturo, hindi naman niya kaya yun. Ako po'y na-amaze. I traveled the country and around the world. Nagugulat ako sa church. Sabi niya, anong klase yung balag nakakita? Bingin nakarinig. Ako po'y nagkakamot ng ulo. Sabi ko, ano to? Parang bago sa kanila ito. Matagal ko nang nabasa ito, 36 years ago. Sa kanila, parang ngayon lang nila nalaman. 36 na taon na yung nakalipas, naintindihan ko ito. Sila nagtataka. Ako lang pinagtataka. Kaya minsan nasasabi ko, paulit-ulit na lang, hindi lang sa pulpitong ito, kahit saan ako magturong bayan. Lord, let us travel. Ubusin natin ang may sakit at karamdaman sa bansang ito. His bruising is our healing. His wounds is our health. By His wounds, we are healed. Kaya lahat po na may sakit, purihin ng Panginoon, magaling na kayo. Kailan kayo gumaling? Mahigit 2,000 taon na nakakalipas. Ngayon nyo lang tinanggap kasi ngayon nyo nalaman ang katotohanan. Amen. At yan po ang reason kung bakit sinasabi ng Psalm 103 verse 1 to 5. At yan po ang reason kung bakit sinasabi ng Psalm 103 verse 1 to 5. Na huwag po natin kalimutan ang kanyang mga benefit. Let me read to you. Psalm 103, 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yan. Kaya hindi po ito basic. Ito po yung life natin. Huwag daw natin kalimutan yung mga benefit na yan sa araw-araw nating pamumuhay. Kasi kahit na-opera ka na rin, kung yung puso mo hindi na-opera, may bukol pa uli yan. May sakit ka pa uli. Kaya nasalinan ka na ng dugo, pero yung dugo mo hindi nahugasan ng dugo ng Panginoon para mawala yung bakterya sa dugo mo yung sin. Sasalinan ka uli ng dugo. Oh, you must believe me. Pag nag-repent po ang lahat na may karamdaman ng buong puso, umiyak ng gusto sa Diyos, nagpalahaw sa iya sa kasalanan ng ginawa niya, at talaga pong nagsabi ng totoo sa kasalanan niya na walang nilimas, walang ikinahila, pero lahat ay kinahiya. Maniwala po kayo sa akin. Pag siya po'y nagkaroon na ng paglilinis ng puso, nag-repent ng totoo na walang hypocrisy, repentant, kaagad, ano man ang karamdaman niya, siya'y kagaling. Na yung may naramdaman, dalhin mo ko, ospital. Purihin ang Panginoon. Buko lang yan. At kung bakit may bukol tumubo dyan, kasi yung puso mo may bukol. Kung ano ang laman ng puso mo, magmamanifest sa buhay mo. Ano sabi ni Jesus sa Matthew 5:8? Blessed are the pure in heart, they shall see God. Now, kung malinis daw ang puso mo, Jesus said, ang makikita mo hindi sakit, hindi karamdaman, kundi ang Diyos. At pag nakakita ka ng karamdaman sa katawan mo at hindi Diyos ang nakikita mo, yan po'y tanda na yung puso mo ay merong kasalanan. Alam mo o hindi, meron.
At pag siya po ay malaki na, malala ang sakit. At yan yung sinasabi ko kanina, kasi wala ka pang nararamdaman, wala pang consequences, kaya okay lang yung kasalanan mo. Pero sinasabi ko sa iyo, may consequences yan. Ang lakas-lakas nito. Tapos bukas patay. Tinanong, ano kinamatay? Atake sa puso. O yung sabihin sa akin, yung taong malinis ang puso, inaatake sa puso. Wala po ko alam na taong malinis ang puso na namatay sa sakit sa puso. Oh my God. I said, oh my God. Let me repeat. Wala ko alam na taong malinis ang puso na namatay sa sakit sa puso. Pag malinis ang puso mo, ang makikita mo, Diyos, tatalaw sa iyo glory. Hindi heart attack, hindi high blood pressure. At kahit na may fatty liver ka, may cholesterol yung katawan mo, may bacteria yung puso mo, pag nag-repent ka, i-sterilize ka ni Jesus. Ang problema ng grace preaching ngayon ay wala pong preaching and teaching about sin. Kaya yung nagtuturo po ng grace teaching and preaching, marami po ay may karamdaman. At marami po nagpapadoktor, hindi gumagaling. Ang kailangan mo pag may sin ka, hindi grace, repentance, para maranasan mo ang grasya ng Diyos. Ang sabi ko, pag may sin ka, ang kailangan mo hindi grace teacher, hindi grace preacher, at hindi grace teaching, repentance para gumaling ka at yung grasya ng Diyos matanggap mo. Ito po natin kalimutan yung mga benefit. Ano po yung benefit? Verse 3, who forgives all your iniquities. Ay, hindi ba yun ang nangyari sa cross? Yung blood ni Jesus? Para saan yun? Sa lahat ng kasalanan natin. Amen. Ito na nga, nung napunta ka kay Jesus, lahat ng kasalanan mo napatawad. Kasi kung di napatawad, di ka ligtas. Pag dumating na sa iyo ang Savior, ang ibig sabihin yung sin mo, forgiven na, at yung soul mo, saved na. At ano pa po yung benefits? Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina pa. Pagka yung kasalanan mo napatawad, automatic lahat ng karamdaman mo gagaling. Hindi pwedeng may maiiwan kang karamdaman na yung kasalanan mo napatawad lahat. Pag napatawad lahat ng kasalanan mo kasi nirepent mo lahat ng karamdaman mo, pati nakatakot, hindi mo alam, gagaling. Sinabi rito, who heals some of your diseases, who heals all your diseases. Who redeems your life from destruction. Ang sin, may distraction talaga yan. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Ito raw po yung benefit na naganap sa Isaiah 53, 4 and 5. Hello. Itong benefit. Dapat buhay natin yan. Sabihin natin lahat, hindi ako magkakasakit. I refuse to be sick. Talakpakan natin ng Diyos. Ano po ang key para hindi tayo magkasakit? Purity of the heart. Alam nyo, yung mga pagod at puyat, nararanasan natin lahat yun. Wala po ako alam na nandito sa room na ito, pati nakikinig sa akin na yung pagpapagal at pagpupuyat, hinigitan yung pagpapagal at pagpupuyat ko sa paglilingkod, magwala na ako yung maligtas, wala akong alam. Pero pag malinis ang puso mo, yung lahat ng pagod at puyat ng katawan mo, iti-take over ni Jesus. At maintindihan mo yung sinasabi ni Apostle Paul, you can do all things through Christ who strengthens and empowers you.
Basta ang confession mo, declaration ay ito. Lord, salamat po. Yung lakas mo, kapangyarihan mo at buhay mong sama sa akin, higit sa pagod ko at puyat. Salamat sa lakas mo na nagmamanifest ngayon sa buhay ko. Wala ako alam na nakikinig sa akin dito sa ibang bansa, sa Facebook, sa Messenger, sa YouTube, na nagturo ng 21 days straight, pinakamababa 5 oras, tuloy-tuloy. At hindi lang po yan straight, walang tigil na biyay, Luzon, Visayas, Mindanao at ibang bansa, tapos straight 21 days. Wala akong alam. Pero ang lakas ko, kasi naintindihan ko, hanggang malinis ang puso mo. And you wait upon the Lord. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Kung nakadama ka ng pagod dyan, wag kang magkukumpes na. Kasi may edad na ako, senior citizen na ako. Yung lolo ko malabo ang mata, pamilya namin to. Mahina yung baga ng lola ko, pamilya namin to. Sabi ng doktor, pag nakakaedad ka na daw, senior citizen ka na, nagkakarayuma ka na. Salamat sa doktor, nagbigay ng tip. Sige lang may kakakumpes na yan. Ito ikumpes mo. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Surely, His love, goodness, and mercy shall follow me. Wala akong alam na may tao rito nanonood sa akin na bumiyahe na 3 araw na walang tulog, nilibot buong Pilipinas, which ginawa ko siya. At nagturo ng 7 oras, Apostolic Revival sa Pangasinan, all over the country, 3 araw walang tulog. Pero hindi ako nagkasakit. Pag malinis ang puso mo, yung immunity ng Panginoon sa buhay mo, maliwanag pa sa sikat ng araw. Dapat ito buhay natin araw-araw. Hindi ito basic. Buhay natin. Forget not His benefit. Yun. Akala ng marami, lalago siya sa kakaseminar, sa kakasama sa Movement Coalition, sa kakabasa ng manual sa evangelism, at sa kakasama doon sa caravan, sa mga so-called prayer. At yun sa kakaturo ng discipleship na limitado yung bilang ng dinidisciple, at sa kakaseminar about grace. Grace for today, para bang si Jesus na babawasan, na si Jesus pang Lunes lang, tapos pang Martes hindi na siya pwede, kaya you need grace for today. Pagkatapos pang Tuesday lang siya, hindi na siya pang Wednesday, kaya kailangan mo ng grace for today. I'm here to tell you, Jesus Christ in His grace is for every day. May napumalakpak mga tao rito. Paano kalalalim nito? Kung ito nga hindi mo malakaran. You forget the benefit. Kaya ang ginagawa ng marami ngayon, pag may nararamdaman, takbo sa doktor, wala po ako against nun. Mabuti na na-check up ka kasi hindi ka na-check up. Pero bago ka magpa-check up sa mga doktor, pa-check up ka muna kay Dr. Jesus. Pabayaan mo lagyan niya ng stethoscope yung puso mo. Alam niyo, dapat gawin pag may sakit ka, huwag ka muna magpa-check up, even though hindi masama. Siyasatin mo muna ang puso mo. Ipa-check mo kay Jesus yan. At pag na-diagnose niya na yung lying, pag nanakaw na ikaputhandog, pangangalo niya, pagkikiapid, pagsisinungaling, pagagasi, pag-i-islander, pagiging unfaithful, disloyal, pag na-diagnose niya yung puso mong puno ng unbelief, magaling ka na. Kasi pag na-diagnose ka ng Panginoon, automatic dadaling ka niya sa repentance. Kaya ang sabi ko, magaling ka na. At ang maganda rito, hindi ka napipila. Hindi ka natatakbo ng drugstore. Sapagkat sa oras na na-diagnose niya na ito pala yung mga kasalanan mo at ito dahil ba't ka nagkakasakit, dadaling ka niya sa repentance. Pagkagalingin ka niya. At yung lahi ng diablo, lagi kang binubomba, ginugulos na hindi ka pa magaling, mawawala yan. Kasi pag malinis na ang puso mo, kahit anong gawin ng diablo, wala na siyang kontrol sa buhay mo.
Kaya lahat tayo ngayon galit sa Diablo eh. Matagal niya nang niloloko yung church. Mabuti na lang may apostol na nagpapalaya sa church. Ayun, kahit na-check up na siya, pag uwi niya ng bahay, may sakit pa din siya. Kasi hindi naman na-check up ni Jesus yung puso niya eh. Kaya sabi sa James 5, 16, 17, 18, call the elders of the church. Papray ka. Paanohin ka ng oil. And the prayer of faith will heal you. That is verse 15. Pero may condition sa 16. Kaya nga, confess your sins to one another for you to be healed. So bago nagkaroon ng healing, may repentance muna. Dahil pag may repentance, tsak may healing. Now, ano po ang dapat natin gawin for us to experience divine life, divine healing, and divine health? Number 1, paniwalaan po natin sa mga sugat ni Kristo, tayo po yung magaling na. Paniwalaan po natin siya. Ano man yung pakiramdam mo, ano man yung diagnose ng doktor, paniwalaan mo na siya'y nasugatan dahil sa iyong kasalanan, siya'y binugbog dahil sa iyong pagsalansang ang parusa ng para sa kapayapaan mo'y kinuha niya at sa kanyang mga sugat, lahat ng karamdaman mo'y pinagaling niya na. Ikalawa, pagsisisi lahat ng kasalanan ginawa mo ay dapat mong gawin. Repentance to all the sins you have committed is a must. 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Kailangan i-confess mo yung kasalanan mo. Huwag mo sabihin, wala kang kasalanan. Beloved, napakasimple nito. Hindi pwedeng magkasakit ang sino man ng walang dahilan. Ang sabi ko, hindi pwedeng magkasakit ang sino man ng walang dahilan. Ay kung bakit pumasok ang sakit at karamdaman at kamatayan sa paraiso, sa buong mundo, sa isang dahilan, nagkasala si Eva at si Adan. Hanggang ngayon, yun pa rin po ang katotohanan. Pag may sakit, may karamdaman kasi may kasalanan. Bakit ang sabi ng marami, tumataas po yung kaso ng COVID sapagkat yung kasalanan ng mga tao natatagtagan? Bakit sa ibang barangay wala pong may COVID? Kasi yung mga tao doon malinis puso. Bakit ang daming patay sa Amerika, sa COVID, sa Europe, sa UK, sa Russia? Paano? Nandoon po yung same-sex marriage, yung divorce, abortion, talama kasalanan doon. Kaya pag talama kang kasalanan, doon po yung Diablo may dalang COVID, UK variant at South African variant, the devil's variant. Bakit walang namatay sa taga-oras ng Himala sa COVID kahit isa? Walang laburo sa ospital kasi alam nila yung sikreto. Mapapalad ang may malilinis na puso exempted sa COVID. Bakit ayaw ng mga pastor maglihas? Baka raw mahawa ng COVID. Paano gagaling yan? Malibang patuwan mo ng kamay. Si Kristo, pinapatuwan ng kamay yung ketongin. Mas malala ang ketong kaysa COVID. Kaya ang sabi ko noon pala, ulitin ko uli, lahat ng may COVID, ng may UK variant, at lahat ng may South African variant, lahat ng may karamdaman, dalhin nyo rito, papuntahin nyo po ko kung saan kayo nandoon. Pag-pray ko, gagaling lahat yan. Ikaw pa magpapagaling apostol? Hindi! Si Kristo sumasa akin at ipuprove ko sa lahat, God is with me. Amen. Kaya nga, advise ko sa lahat, siyasatin mo puso mo. Mauubos pera mo sa doktor at ospital. Mauubos. Puso lang yan. Ang sabi ko, puso lang yan. Anong sabi ng Proverbs 4:23? Guard your heart, for out of it flows what? The issues of life. Puso lang yan. Kaya ang repentance napakahalaga. Proverbs 28:13, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Yun daw po nagtatakip ng kasalanan, hindi raw po sumasagana. Hindi naliligtas, hindi gumagaling, hindi lumalaya, hindi nabibless. Pero yun daw pong nagpapahayag at tumatalikod dito ay nakakasumpong ng mercy, kaawaan, kahabagan ng Diyos.
Amen. Kaya po yung confession ng kasalanan at pagtalikod dito, ang nagiging daan upang yung habag ng Diyos ay maranasan natin. Amen. Ikatatlo, the things you need to do to experience divine life, divine healing, and divine health. Claim your healing and praise God. Lahat ng may sakit na narinig po ako saan ka man sa Pilipinas at buong mundong magaling ka na. 3 bansa po yung nakiusap na makausap po ako. Kahit na kailangan po nating mag-commune sa Lord, sa awa po natin sa mga karamdaman, lalo na nang marinig ko na sinabi na ating sekretary na tatay, ooperahan na po yan, ikikindi transplant po yan sa susunod na araw. Masyado po tayong namove. Yung isa po nasa Las Vegas, yung isa nasa New Zealand, yung isa nasa Amsterdam. Ibig niyo pong tawag po yan. Tuwan-tuwa po sila na lumuluha sa galak na nabigyan natin ng time sa awa po sa kanilang kalagayan. Pag hindi na po kaya ng gamot na iniinom niya, yung kidney problem niya, dialysis, at pagkatapos kidney transplant. Puno na siya ng takot, nadidepress na, hindi makapag-drive ng maayos. Kaya nang marinig ko yung sabi ko, tawag tayong Las Vegas, kakausapin ko siya. So to make the long story short, pinag-repent po natin. At di lang po yung meron pa po siyang thyroid. Pinag-repent po natin, simpleng-simpleng salita. Walang ikot-ikot. Kaya nga sinasabi ko, pag magka-cancel kayo, huwag yung emotion nila yung isatisfy nyo at huwag yung pakiramdam nyo, i-cancel nyo sa kanila. Dapat alam nyo yung salita ng Diyos. Kasi kung hindi itong i-cancel nyo, wala po kayong naitulong sa kanila. Wala. Hinabi ko po yung tinuturo ko sa inyo. Nilid ko po siya sa prayer, repentance, inisa-isa po natin. Pinarenounce, tapos po kinasaot ko po yung karamdaman, saglit lang po, sabi ko, ano nangyari sa iyo? Sabi niya, may lumabas po sa lalamunan ko, wala na yung thyroid ko, may humatak sa bato ko. Maganda na po pakiramdam ko, wala nang depression ko, yung bato ko lumakas, tumatag, sumigla, instant healing! At sa New Zealand, hindi maitaas yung kamay. Yung asawa ay masakit, yung batok patalikod sa isang kisapata. Sa Amsterdam, purihin ng Panginoon, goiter. Pagkatapos mayoma, sa isang kisapata, patay yung mayoma, patay yung goiter. Church, hindi nyo kailangan maging apostol upang makagawa ng himala. Ang dapat nyong malaman si Kristo ang nagpapagaling at ang revelation truth ay dapat alam nyo, malinis buhay nyo, puno kayo ng prayer, patay kayo sa sarili nyo. Kayo na po mag-pray sa mga tao sa barangay nyo na may karamdaman, kayo na mag-pray. At kung tatawagin nyo si tatay at yung ating mga pastor, ay para magpatotoo na itong mga ito na pinag-pray nyo, magaling na lahat. Ano nagpapagaling? Hindi naman ako, si Kristo ang sama sa akin. At si Kristo ay matagal lang nakatira sa inyo. Lahat na may sakit, magaling na. Ang sabi ko, lahat na may sakit, magaling na. Kailan kayo gumaling? May 2,000 taon na nakakalipas. Paano kayo gumaling? Sa mga sugat ni Kristo, kayo po ay magaling na. Sino nagpagaling sa inyo? Si Kristo. Paano niya kayo pinagaling? Binayaran niya kasalanan ninyo sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng dugong nabuhos sa katawan niya. Kinuha niya yung karamdaman niya sa pamamagitan ng 39 na sugat niya. Sa mga sugat niya, lahat ng may karamdaman matagal nang magaling. Sabihin natin lahat, magaling na ako. Hindi na ako magkakasakit. Amen! And lastly, pag magaling ka na, para ma-enjoy mo na ang divine life, ang divine healing, and divine health, then live a life of commitment to God and obedience to His Word. Live a life of commitment to God and obedience to His Word. Pag sinabi po natin a life of commitment, involve po rito yung faithfulness to God. Una po, involve dito yung priority. God is our priority. Second po, involve dito yung faithfulness. Priority, faithfulness. Involve po sa commitment yung salitang loyalty. At tuloy-tuloy na pagsunod sa kanyang mga salita. And that's it.
Enjoy divine life, enjoy divine healing, and enjoy divine health. And become Jesus' attendant. Become Jesus' physician. Become Jesus' nurse. And these signs will follow you because you believe the Lord. In His name, you will cast out devils. You will speak in new tongues. Another Pentecost will come to you. Pag nakainom ka ng lason, hindi ka tatablan. Nakagat ka ng asin, hindi ka tatablan. Hallelujah. At ipapatong mo yung kamay mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Ano man ang karamdaman nila, silang lahat ay gagaling. At pag pinangaral mo yung gospel, ang inuna mo muna ay Diyos at prayer bago gospel. Purihin ang Panginoon. Sasama ang Diyos sa iyo. And He will confirm you with signs, wonders, and miracles. Ang sabi ko, pag pinangaral mo ang gospel, kasi inuna mo muna yung Diyos at yung prayer before preaching the gospel, God will confirm your word with signs, wonders, and miracles. Kaya ang una, before preaching the gospel is God and prayer, and then the preaching of the gospel follow. Lahat po na may sakit ay magaling na. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.